name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, Save save us from the fires of hell, hell, and lead lead us all to souls into heaven, especially those who need most of thy divine mercy. The five sorrowful mysteries. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those most in need of thy mercy. The second sorrowful mystery is the scourging of the pillar. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. And do not bring us from the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. The third sorrowful mystery is the crowning of crowning terms. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my O my Jesus, Jesus, forgive us forgive our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need the divine mercy. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. And do not bring us from the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, And lead all souls into the heavens, especially those who in need thy divine mercy. The fifth and the last sorrowful mystery is the crucifixion and death of the Redeemer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my O my Jesus, Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most of thy mercy. mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hear our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for modest children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn them, gracious advocate, your eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Pray for us, Holy Mother of God. that we be made worthy of the promises of Christ. O God, whose only begotten Son by his life, death, and resurrection has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech you, That meditating upon in this mystery of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, the Holy Spirit, descend upon us and remain with us always. Amen. In the In the name name of of the the Father, Father, the the Son, Son, and the the Holy Holy Spirit. Spirit. Good evening, brothers and sisters. Evening po. Good evening. So thank you, Brother Benji and Sister Josie Insigne and family for leading the Holy Rosary tonight. So siguro po, so for now we have 124 no? Watching, the attending dito sa Zoom, and we have 42 watching sa ating FB Live. So time check po, 8:04 na po. So siguro po we can just ask Brother Gary for one gathering song before po na mag-start ng ating worship. Brother Gary. Yes, good evening, bro. Let us sing The People of God. Join us. 2, 3, 4.
shines forth like lights. The sword of the Spirit is in the hands. That you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come together, O people of God. Let our men see in their unity that will live for Jesus the King. All of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in our hands. That you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. Let our hearts entire and fail for the service of your name. The people of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in their hands. That you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. Let the Lord conquer our fear, so that we might be free to lay our lives before His throne. People of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in our hands. That you, O Lord, may glorify. May your kingdom come. People of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in the hands. That you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. People of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in the hands. That you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. May your kingdom come. May your kingdom come. Okay, thank you, Brother Gary and Sis Weng, for leading us dun sa ating gathering song. So tonight, the talk is about po sa treasures. So I hope excited ang lahat. Alam ko marami po tayong treasures na natanggap dito sa mundong ito, and of course we're looking forward for more treasures sa heaven galing sa ating Panginoon. Okay, so time check po, it's 8:09, and to lead us tonight sa ating worship is one of our unit leaders sa North A1C. So, introduce ko po yung aming sipag na unit leader sa aming chapter, sa aming cluster, Brother Alfred Tabuso. Brother Alfred, good evening. Yes, Tito. 1A po, 1A. 1A, sorry po. Okay. Malinaw ba? Malinaw? Clear ba, Tito? Tito Vic? Clear po, Clear clear. po? Yan na po. Magandang gabi mga kapatid. Napaka-bless po natin ngayong gabi sapagkat ito pong topic natin ngayon ay regarding po sa earthly and heavenly treasures. Sadya pong mahalaga po ito. Sabi nga po sa Mateo 6:9-21, huwag kayo mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa, na kung saan maraming tanga at mga kalawang ang naninira, na nakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira, at wala ring mga magnanakaw. Ito ay sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan.
ay naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, i-share ko lang po sa inyo, yung pagkakaiba pala ng earthly treasure in heaven. And then yung treasures, ngayon ko lang po nalaman na ito pala ay, yung palang earthly treasures is, yung treasures in heaven is yung kayamanan sa langit. Kailangan natin magkaroon ng ganun para we are so dahil tayo ay member ng community na ito, na patuloy na tayo ay inilalapit sa ating ating Panginoon. With that, mga kapatid, sabay-sabay po tayo, papurihan po natin ang ating Panginoon. Umpisa natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yes, Lord, we bless, we praise you, we glorify your name, Panginoon. We honor you. We honor you. We give you our praises, O Jesus. For your word and I will seek you, Lord, while I am in my youth. I will serve you, Lord, and I'll proclaim your truth. For you searched and found me when I was far away, and in my troubled times you always keep me safe. Oh, 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 the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I will seek you, Lord, while I am in my youth. I will serve you, Lord, and I'll proclaim your truth. For you searched and found me when I was far away, and in my troubled time you always kept me safe. Oh, 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 the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Praise you, Jesus. Holy Lord, holy God. Pinupuri ka namin. Tayo na ikababa ng mga Diyos ng buhay. Diyos ng pagpala. Diyos na tumutugon sa ating mga dalangin. Pinupuri ka namin sa kalawatan natin. We worship you, Lord Jesus. Truly you are our treasure. Truly you are our God, our King, our Savior, and our Blessed be our God and King, the
anything I will do, for heaven is here in my heart. You died on the cross. My life you saved at all costs. You showed me the way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Lord, I wanna be in heaven with you. Right by your side I stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Heaven is here. Heaven is here. For heaven is here in my heart. Heaven is here. Heaven is here. For heaven is here in my heart. Heaven is here. Heaven is here. For heaven is here. Oh, wanna be in heaven with you. And right by your side I stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Everything I will do, for heaven is here. Lord, I wanna be in heaven with you. Right by your side I stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Jesus, oh Lord, live and die for you, Jesus. Hallelujah. Oh, we honor you, Father. Oh, heaven is here with us. Oh, hallelujah. You are my Savior. Oh, my Yes, Lord, thank you, Panginoon, sa mga awit na ito, Lord God. Lord God, thank you for this night, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gift of life for making us always safe and healthy, Panginoon. Thank you for guiding us, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga elders ng Couples for Christ na patuloy, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng ganitong teaching, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa aming speaker, Panginoon, na si Brother Alex Balante, Panginoon.
Salamat sa kanyang pagpapaunlak, Panginoon. Salamat sa maayos na koneksyon ng internet namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, sa gabi na ito, Panginoon, naming itinataas sa inyo, Panginoon, ang talk na ito, Panginoon, na nawa ay pangunahan mo, Panginoon. Tanging ang mga kagustuhan mo lamang ang lalabas, ang mamumutawi sa bibig ng aming kapatid na si Brother Alex Balante, Panginoon. Lord, ay dalangin din namin sa inyo sa gabi na ito na nawa, Panginoon, patuloy mong ipagalob sa amin ang iyong banal na Espiritu upang sa aming pakikinig, Panginoon, huwag po kaming antukin. Lord, itinataas po namin sa inyo ang talk na ito na nawa, Panginoon, ay amin po itong may sa buhay, amin po itong magawa, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon. Lord, sa gabi na ito, amin pong itinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na narito sa Zoom at sa FB Live, Panginoon. Alisin mo muna, Panginoon, ang aming mga worries. Hayaan mong kami ay tumutok muna, Panginoon, sa gawain na ito. Makinig muna kami, Panginoon, sa talk na ito. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming itinatas at dinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Kasama ang banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. O glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Tito Big. Thank you, Brother Alfred, for that, for leading us into worship, and of course, kay Brother Gary and Sister Boyne. Okay, so right now, may 194 po tayo sa Zoom, and I think may 50 plus sa FB. And I hope nakapag-attendance po tayo sa ating attendance capture for tonight. And especially tayong mga leaders, ay sana nakapag meron na rin po tayong nakaregister na rin po tayo sa ating members portal. Okay. So, time check po, 8:28. Tatawagin ko na po ang aming guwapo at napakasipag na cluster head ng Cluster 1 to introduce our speaker tonight. Walang iba po kung hindi ang aming cluster head, Brother Resty Bianzon. Resty. Wala ko, nalipat yan ang venue. Yan. Hello. Okay, good evening, good evening. Hindi ako maka-unmute kanina eh. Okay, thank you Brad Vic for the Anyway, for the introduction, it's okay na yan. Good evening, brothers and sisters sa North A sector. Masaya po ba? Exciting? Exciting ba? Alam mo, masaya yung topic today, ano? And I know lahat makaka-relate, lahat ay makaka-connect. Kasi it's all about earthly and heavenly treasure. Kumusta po ba ang I'm sure it's easily to count, It's very easy to count kung ano ang treasure natin dito sa earth, Meron tayong mga statement of account, marami tayong proof, But sa palagay nyo, how can we account yung treasures in heaven, di ba? Ano ating proof, di ba? Kaya sabi ko, it's about to reflect talagang the message ni Lord sa atin tonight na ipapaabot sa atin ng ating speaker. Definitely will be a really magandang guide sa atin. So allow me, brothers and sisters, to ipakilala ko po sa inyo ang ating butihing ang ating mensahero for tonight. Of course, siya po ay graduate ng Christian Life Program ng 2008. Nagseserve po siya as chapter leader sa Cluster 8, Chapter North 8B, And currently, nakatira po siya sa De La Costa, De La Costa subdivision. His wife is our Sister Del Balante. So brothers and sisters, i-welcome po natin tonight ang ating messenger ni God. Wala pong iba, Brother Alex
Balante. Palakpakan po natin and with warm hearts, i-welcome po natin sila. Thank you. Go, bro. Thank you very much, Brother Rusty. Salamat sa lahat at lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran na nandito po ngayon at higit sa lahat sa ating pong Panginoon na siya pong nagbigay sa atin ng gabay. Lalo-lalo na po sa panayam na ito. Bago po ako mag-start, pakilala ko muna yung aking sister wife. Ito po si Dele Balante. Siya po ay aking sister wife po. So, hindi na ako magtatagal at umpisahan ko na po ang aking panayam. Nawa ay ang Espiritu ng Panginoon ay laging naggabay sa panayam na ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Sandali lang mga kapatid. So ito po yung aking panayam, talk number 8, earthly and heavenly treasure. So ito po ang sinasabi po dito mga kapatid, na for where your treasure, there also be your heart. Para pa yung kung nasaan po ang kayamanan, parang doon din yun nakatuon ang ating puso. So sabi nga dito sa aklat ng ni Matthew, huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa lupa sapagkat yun po ay mananakaw at mawawala lamang. Doon po tayo mag-impok ng kayamanan sa langit sapagkat doon po makatuon ang ating puso. So kapatid, bakit po ito napaka mahalaga? Sapagkat po ito po ang sinasabing the last area of finances is yung to be converted. So sabi nga such conversion is necessary. Napakahalaga po ito, ang conversion ito, lalong-lalo na po sa ating community bilang nag-matured na bilang Kristiyano. So sabi dito, napakahalaga din po nito sapagkat ang ating pong community po ang Couples for Christ kung saan po ay nangangailangan din po ng pera for its mission, and members the ones to provide it. So tayo po ang members, tayo po ang lahat po tayo po ay nagpo-provide bilang pong pagtulong sa mission sapagkat ito po ay katugunan ng ating Panginoon na talagang magbigay tayo upang po tayo po ay makapagpatuloy sa kanyang kadakilaan at tayo po ay ginagawa po natin itong ating ika nga dito, the fundamental issue in finances is ownership. Ito po ang madalas na pinagtatalunan. Madalas na sinasabi na napakahirap po ang pag-aari o magpag-ari ng isang kayamanan sa isang negosyo o sa mga komersyal na mga malalaking mga komersyal. Ika nga dito, sabi nga ng Panginoon, Jesus redeemed us on the cross. Nung siya po ay namatay sa cross ng Kalbaryo dahil po sa pagmamahal ng Amang nasa langit at siya po sa pagitan po ng kanyang anak na si Kristo Jesus ay siya pong nagligtas sa atin. Kaya po, ibig sabihin, we belong totally to Him. So, God's on us. So tayo po tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. Lahat po, even our very life, our aspiration, even ang ating mga pera, yung account natin sa bangko. Lahat po ng ating mga
ari-arian, ay hindi po yan sa atin mga kapatid. Yan po ay regalo ng Diyos para po sa atin. So ito po ang sinasabi na kailangan ng parang ang papel ng bilang sangsinukob. Tayo po ay stewards, God stewards. Taga pamahala lamang po sa kayamanang iyan. Sa mga tayo na po kumbaga nagmamanage lamang po, pero hindi po yan sa atin. Ito po ay direction ng in according sa ating pong mahal na Panginoon. So, an issue of conversion, napakahalaga. Ika nga let us look at the stages of a person conversion. Sabi nga sa Ephesians 4:28. Ang sabi niya, ang dating magnanakaw ay huwag na magnanakaw pa. Siya po ay magtatrabaho, magbanat ng kanyang buto upang po makatulong sa mga nangangailangan. So, ito yung mga stages. Sabi dito, you can still to get, you can work to get, and you can work to get in order to give. Dito naman sa personal, ito yung sinner, ito yung righteousness, at saka yung sacrificial service, giving of life. Ito yung gusto ng Panginoon. Dito tayo sa number 3. Ito po ang pinaka gusto ng Panginoon sa atin. Magtatrabaho tayo at kumikita tayo, hindi lamang po sa sarili natin. Tayo po ay magbigay din sa mga nangangailangan. Naging bukas palad tayo. So ito yung sa personal, sacrificial service na ibibigay natin ang ating time, yung effort natin, yung wisdom natin, yung talent natin, yung treasure natin. Kung saan tayo nautusan ng ating Panginoon. Nagpunta ako sa Pangasinan, nag-a-attend ako ng men's conference. Nagpunta ako ng Lipa, nag-attend din. So marami akong lugar. Ang pinaka challenging na aking napuntahan, ako po ay isang coordinator ng Youth for Christ. Nakapunta kami ng Ilocos. So alam naman natin na ang ating serbisyo, lalo na sa kabataan, na huwag natin silang pabayaan. Tayo po ang mga elders, tayo po ang CFC, ginagayad po natin bilang coordinator ng mga Youth for Christ. Sapagkat alam natin sila po ay mga estudyante. So normally, kung saan tayo naroroon, ito yung sacrificial service na ibibigay natin ang ating, kung ano yung ating treasure. Nagbibigay tayo, gumastos tayo, alam natin yan. Lahat po kailangan at bubunot talaga tayo sa sarili natin. Sabi nga nila, wala ba kayong budget? Wala po. Ang amin po is serbisyo lamang. Kung kami naman po ay nagbibigay, yun po ay para po yan sa Panginoon. At alam ko na babalik yan. Siksik, apaw at liglig pa. So yun kapatid, yung treasure in heaven. Hindi po ito makalupa. Kailangan po tayo lalo na sa CFC, sa komunidad na ito. Kasi ang Panginoon po ang pinakasentro ng lahat ng ito. So ika nga dito, nung level 1 pa lang tayo, nandyan pa lang tayo isang worm. At nung nag-level 2 na tayo, medyo malaki na siya. So most of us naging na ganito. Ang level 3 po, ito yung gusto ng ating Panginoon. Ito po ay lumalago na tayo ng lumalago. So, sabi dito, we must have faith in what God can do for us. So ito yung pananalig natin sa Diyos. Ito yung mga ginagawa natin para sa Diyos. So, sabi nga dito sa 2 Corinto 9:8, ito yung sinusulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ang sabi niya, ikaya naman ng Diyos na ibuhos ang lahat ng kanyang pagpapala upang sa ganon magkaroon kayo ng kasapatan. So ibig sabihin, ito yung kasapatan na sinasabi, enough. At saka yung sinasabi na magkaroon kayo ng, gumagawa kayo ng mabuti. At lahat ng kabutihan, tutulungan natin yung abundance for others. So ibig sabihin, tayo po ay gumagawa ng mabuti at pagpalain tayo ng Diyos.
at lalong-lalo na po sa lahat ng mga kabutihan ay nadoon tayo nakapokus sa Kanya. So ibig sabihin kapatid ganito, dito naman sa di, how can we be converted more deeply? Kung paano tayo maging malalim, paano natin mababago ang ating buhay bilang tagasunod sa ating Panginoon. So sabi dito, know the deceitfulness of riches. Kasi ang kayamanan ay nandoon yung deceitfulness, nandoon yung tukso. Ito yung hindi natin alam na ito yung magbibigay sa atin ng bitag dahil ito yung ito yung tukso talaga ang kayamanan. Tukso talaga kung ikaw ay maging mayaman, lalo na ang pag-ibig mo ay nadudoon lamang nakapokus sa pera na yan. So sabi nga, may mga pangako. Ang mga pangako na yan, yung sinasabing promises being abundance, well-being abundance, at sabi dito, hindi naman po ito talaga na madalas na nangyayari. So, in fact, kung isang Kristiyano, kahit sa ating komunidad, hindi naman po ito yung sinasabi na the way to heaven. Sabi nga ng Mark 10:26, ang sinasabi niyon, di ba, sinabi doon sa isang Kristiyano ay gusto niya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, nasunod mo ba ang kautusan ng ating Amang nasa langit? Sabi niya, opo, nasunod, nagawa na po. Kung gayon, gusto mong maging ganap, bumalik ka sa iyong pinanggalingan. At lahat ng iyong tinatangkilik ay ipagbili mo at ibibigay sa mga dukha. Ngunit sadyang siya po'y napakayaman, siya po'y nalulungkot. At sabi ng Panginoon nga sa kanyang mga alagad, ang hirap talaga ng isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mabuti pa yung isang kamilyo, madaling makapasok sa butas ng karayom. Imagine kapatid, doon pa lang nasasabi na natin, paano kaya tayo makakaligtas kung gano'n na lamang ang sitwasyon? So, sinabi na itanong din yan sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Kristo, kung sa tao talagang walang makaligtas, pero walang imposible sa Diyos. So, sabi nga, those who have money usually want more. Marami ka ng pera, ay gusto mo pang magkamal ng kayamanan. So, sabi nga, but wanting more is fully. Bukod sa magkakamal ka pa ng kayamanan, ay makakagawa ka pa ng mga hindi ka nais-nais. So, nandoon na yung gusto mo pang magyaman, magnakaw, gusto mo pang maging dagdagan ng kayamanan mo, kung ano na ang mga ginagawa mo na hindi naman kananais ng ating Panginoon. Subalit dumating ang pag-asa. Sabi nga sa unang Timoteo 6:17, ang sabi dito, you can't take it with you. Hindi natin madadala yan, yung kayamanan natin na yan. Pagdating sa kabilang buhay, hindi natin yan kaya, hindi natin madadala. Ika nga kung ano yung pagdating natin sa mundo, nung isinilang tayo sa mundo, wala po tayong dala na kung anuman. Kaya paglisan man natin dito sa mundo, wala rin tayong anuman na dadalhin. So, sabi nga dito sa Hebrews 13:5, huwag tayong maging sakim sa kayamanan. Masiyahan tayo kung ano yung kalagayan natin. Sapagkat ang Panginoon ay nangako na hindi kayo pababayaan at hindi rin kayo iiwanan. So kapatid, napakahalaga po pala talaga. Ito yung buhay natin dito sa mundo napakahalaga. So anong maramdaman mo? How we feel about money can destroy us. Anong maramdaman natin na yung palang pera na yan, siya palang nagdala sa atin sa kabuluktuhan. Nasisilo. Maraming mga Kristiyano na nasisilo, maraming mga Kristiyano na pahamak dahil sa pera, sa pagmamahal ng pera na yan. So kapatid, sabi nga, this is a very clear warning. Totoo po ito. Lalo na sa ating community, sa ngayon. Ang pagbigay at bukas palad, napaka-importante po yan. Sapagkat ang pagtulong natin sa ating kapwa ay siya na ring pagtulong natin sa ating Panginoon. Kung anong ginawa natin kabutihan, bibigyan din tayo ng kabutihan sa langit. So, sabi dito,
know the usefulness of money. Alamin natin kung paano talaga ang tamang paggamit ng pera. Ito nga sa Lucas 16:1-13 na yung maalala natin, itong dishonest steward na talagang hindi na nakapag-report sa kanyang amo ng mabuti kasi nalaman ng kanyang Panginoon, ng amo, na hindi siya honest. So pinatawag siya at sinasabihan siya na maghanda ka na ng iyong report at tatanggalin na kita bilang taga katiwala. So ginamit niya yung kanyang pera sa kanya na maging kaibigan. Ginamit niya yung pera. So yung mga nagkautang sa kanyang amo, pinuntahan niya po yan. Dahil ayaw nga niya yung malimos, ayaw din niya yung magbalat buto, ayaw niya magtrabaho. So ngayon kung tatanggalin niya siya, naisip niya na tutulungan siya nitong kanyang mga kaibigan sa pamagitan na niyang estilo sa pamumuhay, sa kanyang pandaraya. So tinatanong niya ngayon yung mga nagkautang, magkano ba ika yung utang mo sa ating amo? Ay 1,000 ika. Okay, gagawin ko na lang ng 800. Pirmahan mo ito. So ng support yung ginagawa niya. So kaya sabi nga ng Panginoon, ang gumagawa ang hindi tapat sa kakunti ay hindi rin tapat sa maraming bagay. So sabi dito, the worldly are more enterprising than spiritual folks. Yes, dito sa mundo ito marami po ang nainganyo. Marami po ang natutuksyo at nadadala. Lalong-lalo na po tayo, yung mga spiritual na mga tao tulad sa atin. So na doon, alam ng mundo kung ano ang kapangyarihan ng pera. Dito sa mundo makapangyarihan ng pera talaga. Na nandoon yung gumawa na lang ng manipulate yung kanyang kapwa, kung ano-ano yung kanyang ginagawa. Nakikinig naman kasi din yung mga tao dahil sabi nga, when money talks daw is many lessons. So yun yung nagdala minsan kapahamakan. Hindi lang minsan, totally nang nangyayari na po ng marami. Tingnan natin po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Jesus is telling us rather than shun money. Huwag naman na ayaw nating magkapira. Huwag naman nating iwasan yung pera na yan. Pero sabi niya, kunin mo. You take it and use it for the kingdom of God. So kunin natin yung pera na yan. Pero hindi po yan natin sarilinin. Ibibigay natin sa mga nangangailangan. Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. So sabi nga dito, have the right approach to money. Paano tayo magkakaroon ng mga maayos na ng pera na yan. Sabi nga ni John Wesley, make all you can, save all you can, and give all you can. So dito nagkakaroon po ng immediately nagkaroon po ng tension dahil po it seems you cannot do that. Pero ang sabi ng sa atin, lalo na sa atin, we can do that. Dahil ito po ang ating ito po yung aral natin sa ating aral natin bilang isang community ng Couples for Christ. So sabi dito, may karoon din tayo ng balanced approach. So ito yung itong mga balanced approach. So sinasabi, make all you can. Make all you can. Money daw is not, per se is not bad. Hindi naman talaga din masama na kung ikaw ay maging mayaman. Huwag mo lang pakamamahalin yung iyong kayamanan. So dito, sabi niya, pwede naman tayong magkaroon ng pera, much money, as long as na ito po ay ginagawa natin sa illegal na paraan, not in a sinful ways. So magbala tayo ng buto. Ito yung sinasabi natin na we should not be greedy. Huwag naman tayong maging sakim. Kasi kung ikaw ay sakim, ay talagang kahit na sabi natin by legal means, sabihin natin, sa example, mayroon tayong mga ari-arian, may lupa, yung isang kapatid mo ibig sabihin maging kanya na. So yun yung umpisa ng nag-away-away, nagpapatayan ng mga kapatid dahil po yan sa
ari-arian dahil po diyan sa mga kayamanan. So, we make money through hard working. Ibig sabihin, kung ito ay iyong pinagpapawisan, pinaghirapan, nai-invest mo ito ng napakaganda. O ika nga i-wise investment. So, ito yung balance approach sa ating sa paghawak ng pera. So, money and wealth can be blessings from God. Yes. Kung ito yun ay ipinagpapaguran mo, kung ito yung pinaghirapan mo, as long as na wala kang nasagasaan, wala kang nargabyado, at ito po ay talagang blessing ito sa iyong Panginoon, sa ating Panginoon, ika. At sabi dito, our Father daw gives material blessing to His children. Natural. Ang ating mga anak ay talagang ang ating Ama ay nagbibigay talaga sa atin. Ano yung mga blessing na sinasabi para sa mga anak? Siyempre, nandoon yung kung ikaw ay can afford, medyo may kaya, nag-aral sila sa mga exclusive na eskwelahan, mayroong magagagara na kotse. At kung ibig sabihin, dapat din ang paano tayo mag-impok ng makapag-save, we must understand that making a lot of money should not be the same missing a lot of wealth. Hindi naman kumo nag-iipon tayo ng pera, nag-iipon na rin ba tayo ng kayamanan? Hindi po yan ang yung ibig sabihin lang simple lang na pag-ipon ng pera. Simplicity daw, ika nga, mas maganda. So our money is not just for our use, but for that to the master. So hindi po ito pang sarili. Ang kayamanan po, hindi po yan sa sarili natin. Ginagamit natin yan para sa ating Panginoon. So ibigay natin sa Panginoon. So ito yung sinasabing save all you can. Ito siyempre very prudent na po ang pag-save ng pag-iipon for the future, especially sa ating mga kabataan, sa ating pong mga anak. But be careful po, sabi nga, giving too much money, hindi na po yan blessing. Baka siya po yung dahilan na napapariwara pa para yung prodigal son noon, na dahil sa kayamanan, kiniklaim na niya ang kayamanan niya ng kanyang ama, at siya po nagkakaroon ng maraming pera at umalis hanggang naubos na din yung kanyang kayamanan, kanyang pera. So wala talaga silang naiipon. Walang blessing, kumbaga. So we must not spend excessively. Sabi nga, simple life lang style. Ang pamumuhay natin na simplicity lang dapat para tayo makapag-save at makatulong tayo sa sarili natin, makatulong din tayo sa nangangailangan. Although different people will be called different styles sa pamumuhay. Pero na doon pa rin yung simplicity is not uniformity. Halimbawa, ano ba itong ibig sabihin ito? Siyempre kung yung kapitbahay mo o kaya yung kamag-anak mo o yung ka-eskwela mo, ikaw sa iyong mga anak sabihin, Daddy, bago yung kotse, Jaguar yung kotse ng aking ka-eskwela, ay gusto ko rin makabili ng ganun. Kaya mag-iingat po tayo. Turuan natin po na maging simple lang ang ating pamumuhay. So, we must develop yung wartime lifestyle. Ito yung digmaan sa pamumuhay o ng ating sa pamumuhay natin, yung lifestyle natin, kailangan ma-develop natin na wag naman masyado tayong magastos o kung ano man yung ating bill mo ko niyan. So this is not primitive simplicity. We do not insist on walking. Pwede naman daw tayong sumakay, bakit tayo magwo-walking pa? Napakalapit lang naman yung ating puntahan. Kailangan pa bang kumuha tayo ng sasakyan? Pwede ka naman maglakad. So wag namang masyadong iturir natin sa ating mga pamilya yung mga ganyang bagay. So imomold natin sila ng husto. So but it is wartime effectiveness o totoo. Kasi sa ngayon po high-tech. May mga computer na kahit nga sa ibang mundo ginagamit nila sa digmaan, nandoon na yung mga kung ano yung mga bagay
Sa atin naman din, sa pamilya natin, sa ating mga anak, nandoon na rin yung mga gadgets. At ito yung sinasabi. Pero yung give all you can, ito yung pinaka-worst na senaryo. Dito na lang sa atin, sa community natin, sa CFC, meron tayong source of sharing na sinasabi, yung tithing. Ang tithing natin, at ito na yung maging bukas palad, pero marami po ang sa atin na hindi po talaga nakagawa, at marami pang hindi nakatuon ng ganitong pagbibigay sa ating kapwa, lalo na sa ating mission sa Couples for Christ. So kapatid, sabi nga dito sa Lucas 12:33, use money for others for mercy and mission. So yun sinasabi niya, ipagbili ang iyong tinatangkilik, lahat ng inyong tinatangkilik, lahat po inyong ari-arian, at ipamimigay daw doon sa mga dukha. At napakalinaw po. Kasama naman din yung mga pangako at ang yung hope na nang ipapakita, sabi nga doon sa aklat ng unang Timoteo 6:18. Ang sabi niya, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa kabutihan at na maging bukas palad at makapagbigay. At nang sa ganon, magkaroon sila ng blessings. At yung blessing na yan ay isang katibayan upang sandigan sa ligan nila sa pagharap o sa hinaharap ng mga bagay-bagay, at saka matatamo ang sabi doon, matatamo mo ang buhay, tunay na buhay. So, yun mga kapatid, yung sinasabi. So, God is not glorified when we keep for ourselves. So, yun sinasabi na wag naman nating suluhin. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos kung sinusulo lamang natin po yung kayamanan. So, ang sinasabi, ano bang dapat gagawin? Just to alleviate the misery of the dead. So, dito sa Couples for Christ, sabi nga, gamitin natin ang na dito tayo. Mayroon tayong cornerstone na nagbigay na nagfi-feedings tayo. At mayroon din tayong angkop. Ito yung mga scholar na inalagaan na committee ng Couples for Christ. So nakakatulong tayo sa mga nangailangan. So bless na bless yung CFC. At sabi nga, mayroon pa rin tayo na nag-ano din tayo ng ating mga gawain kasama yung pag-evangelize. So lahat ng itong ginagawa natin, kapatid, ito yung sinasabi, treasure in heaven. Ito po ang gusto ng ating Panginoon. So dito sa sabi nga sa katunayan, how little we give compared to how much we have. So sa akin, sabi ko nga ang pagbibigay, hindi kung ano yung mayroon ka. Ang pagbibigay mo, kundi damdam mo, feel mo ang kawalan. So ito yung sinasabi ko, napakahalaga. Ang pagbibigay, hindi yung dahil na kung ano yung mayroon ka, ngunit nagbigay ka dahil ramdam mo ang kawalan. So let us take a closer look at tithing. Dito sa Malakaya 3:J, sinasabi na talaga ng Panginoon, inukuman tayo. Nadalhin mo ang 10% ng buong kayamanan mo. Dalhin mo sa aking kamalig. At natutuwa naman ang Diyos at maraming pagkain. At yun, may challenge doon. Sabi niya, bubuksan niya ang pinto ng iyong bintana at dadaloy ang lahat ng biyaya. So, kung hindi tayo makapagbigay, yun pala, ninakawan natin ng Panginoon. So, sabi nga dito, walang exemption. Kahit nga yung isang matandang byuda, wala pulubi. Noong nagbigay siya doon sa templo na nakita ni Kristo na sentimo lamang ang kanyang pera, binigay niya lahat. Alam mo kung sino ang higit na pinagpapala ng Panginoon? Siya ang pinagpapala dahil lahat ng kanyang kinikita ay ibinigay niya. Sentimo, dahil yun lang talaga, isa siyang pulubi. So kapatid, why give? So ito, for what it will do for God's work on earth. Ito yung ginagawa natin ay God's work on earth. Nandito tayo, sabi ng itong yung paggagawa natin, bukas palad natin. For thou is equals life for people. For what it will do for God's in heaven. This is, sabi na, ito na yung treasure in heaven. Ito yung paggagawa natin. As an act of faith,
it will please God. So sabihin natin sa ating mga kapatid, no? Ang panampalataya po, nandoon tayo. Ngayon may nakita ka sa isa sa iyong kapatid na nakahubad at walang nakakain. Sabihin mo lamang dahil ito nanampalataya ka. Kapatid, hubayo ka. At pagkatapos magpakabusog ka at magsuot ka na yung salwal. Ni wala ka man lang binigay, maski isang pusiting na pagkain o ano man lamang na sana ay makapagdamit. So as an of gratitude, ito yung ginawa natin, ito yung lagi nating tulad kanina. Pinupuri natin ang Diyos, pinasalamatan natin at gino-glorify natin, ino-honor natin ang ating Panginoon. Every day, every hours, every minute, nadudoon yung ating pagsalamat sapagkat ito po ay napaka-important, mahalaga. Pagising natin ng umaga, nakikita pa natin ang kaliwanagan ng mundo. Binibigyan pa tayo ng hininga. Safe tayo sa kabila ng ating hinaharap ngayon. Marami pong pandemya. Pero bless sa awa ng Diyos na bless tayo. Tayo na bless tayo dahil nilayo tayo po sa ganung kapaka. So, ito yung pagpupuri at pagpasalamat natin for what it will do for us. Sabi nga, ito na yung sinasabi ko kanina. The flood gates of blessings will be open for us. So ito yung mga sinasabi kung ano yung nabigay mong kabutihan. Sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness, everything shall be added unto you. So ito yun, apaw na apaw, liglig na liglig. Ang challenge niya na talagang bibigyan tayo ng maraming biyaya. Tayo po ay nagbibigay. So napakahalaga po, kapatid. So dito po sa conclusion, ang sabi dito, issue is not how much or how little we have. Ika nga, hindi yun po ang naging issue. Kung mayroon ka, kung ano yung mayroon ka. Ika nga, ang pahalagahan mo kung paano mo gagamitin yung pera mo. So how we use whatever we have, ika nga. Nasa paggagamit mo, hindi kung maliit man yan ang sweldo mo o malaki man yan ang sweldo mo, nasa iyo na rin yan. Sabi nga, it is not the way how you earn, but the most important is how to save your money at makapagbigay at makatulong ka sa nangangailangan. Use of money must be to bless others. So yung pagbibigay pala natin napakahalaga. Na-i-bless din natin yung ating kapatiran. Ito po ang minakalaga ng advancement. The kingdom of God is na doon. Ina-advance na natin yung kingdom of God na pagdating ng panahon, sana tayo, lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapatid, sabi nga dito, many Christians dread the thought of leaving this world. Why? Because so many have stored up their treasure on earth, not in heaven. Each day brings us closer to death. If your treasure are on earth, that means each day brings you closer to losing your treasure. So, di ba? Tama naman po, mga kapatid. So, yun po ang kahalagahan talaga ng earthly and heavenly treasure. Sabi dito, mayroon tayong kunting reflection and question. How do I regard the treasure God has entrusted under my stewardship? Am I a treasure to others? So, sabi ko nga noon kapatid, sabi ko nung ako kasama pa sa mga mission, nag-a-attend ako. Siguro, nagkita-kita lang tayo doon na Brother Victor, doon sa mga mission na yan. Sa Pangasinan, sa Lipa, parang si Brother Gary, laging na doon yan. So, yung masarap yung pakiramdam natin na nandun tayo nagsiserve kahit saan man tayong sulok dito sa mundo. Kaya mayroon na tayong mga global, di ba? Yung mga global na tayo, yun yung pagsiserve nila. At yun ang kailangan ng Panginoon. Kasi sabi nga doon sa aklat ng Mateo 28, tinawag niyang kanyang mga apostolis at sinasabi niya, narito na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit. Kaya humayo kayo, bautismuhan ninyo ang mga bansa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung sinasabi, sundin ninyo ang utos ko at yak na makakasama ninyo ako hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. So ito yung pinagpatuloy natin, yung evangelization. Wala na yung ng mga apostols na yan, yung 12 apostles nila, nawala na. Pero bago umalis si Kristo sa mundo, tinawag niya ang kanyang mga apostolis at iniwan niya ang Espiritu.
So yung Espiritu Santo na yan ang iniwan niya at ito yun na ngayon ang inadapt na natin. So we are thankful to God, very thankful to God that nandito tayo sa community ng Couples for Christ. So yun na po mga kapatid. Thank you very much and God bless us. Ayan. Thank you, Brother X, sa inyong sa inyong napakagandang talk at wala nga pong nagtanong eh. Napakalinaw nung ito par, meron ba sa FB? Wala rin Meron po. pong nagtanong. Wala rin pong nagtatanong. Naghihintay nga po ako eh. So very clear yata. Mukhang yung- malinaw. Very clear yung check natin. Very Salamat, clear po, no? Kung salamat, mga kapatid. saan ba Salamat po. kayo lugar. Ito, meron pong isang question. Sabi po, at present, is it still required to give 10% of your income as tithes, particularly sa CFC? Ninanakawan ba natin ang Diyos kung hindi tayo nagbibigay ng 10% tithes? Yan. Yan nga ang sinasabi ko kanina kapatid sa Malakaya, Trace Jace. Doon yun yung sinasabi na kung hindi tayo makapagbigay, ninakawan natin ang Panginoon. Pero sa ngayon, presently, sa panahon ng sa New Testament, na ito po kay dito na tayo kay Jesus Christ, ang pagbibigay po, hindi naman po sinabi ni Jesus Christ na 10% is kailangan magbigay. Anong sinasabi niya? Magbigay kayo kung ano yung kaloob niyo. Yun yung sinasabi. Kasi natutuwa ang Diyos na kahit naman na nagbigay ka kung ano yung kaloob mo nga, ito nga yung sinasabi na isang sentimo o lalamang ang kanyang binigay, pero yun po ay pinagpala, higit na pinagpala ng ating Panginoon. So ang pagbibigay po is talagang kailangan. Kung magbigay tayo sa ngayon, kung magbigay tayo ng 10%, ito po yung nakasaad sa unang Old Testament na panahon ng Panginoon na dinirect niya eh. Talagang ginagamit pa rin naman yan hanggang ngayon. Inutusan niya na magbigay kayo ng inyong ikapo. At ang challenge ng aniya, sinasabi niya, babaha ng biyaya. Ibabalik ko sa inyo yan, apaw na apaw at liglig na liglig. So yan po mga kapatid. Okay, baka po may gusto pang humabol ng tanong. Brad Nestor din ang tanong. Very clear po ba yung Ayan, meron po tayong isa pa, kasalanan po ba ang pagtanggap ng kapatiran ng donasyon na galing sa masamang paraan at tinakpan pa ang maling gawain? Kasalanan po ba ang pagtanggap ng kapatiran ng donasyon na galing sa masamang paraan at tinakpan pa ang maling gawain? Maganda rin yung katanungan niya kapatid. Sinabi ko na rin kanina sa aking panayam na ang pagyaman ay hindi naman masama. Ngunit hindi siya mga illegal na pamaraan. So ibig sabihin ko tinanggap mo na galing yan sa masama, talagang masama nga talaga. Ayaw ng God yan. Ayaw ni Lord yan. Kasi galing sa masama eh. Unless kung hindi mo alam. Kung hindi mo alam na galing pala sa masama, so wala kang kasalanan kasi hindi mo alam eh. Pero kung alam mo na galing yan sa kasamaan, ay bakit mo tatanggapin? Alam mo na yun ang tinatawag na sinful ways. That is illegal. So yun lang po. Sana nasagot ko yung katanungan na yan. Brother Alex, may nag-text dito sa akin. Ako, bro. Bakit ba daw yung mga members ay talagang hirap na hirap magbigay ng kanilang tithes sa ating community? Depende yan sa Yan din ang nasabi ko rin kanina, Depende yan sa Brad. Talagang
pagdating sa tithing, yung sinasabi natin na sinabi ko na kanina yung source of sharing. Ito po yung talagang sa atin, sa komunidad natin, lalo na po, talagang mayroon po talagang hindi nakatugon sa mga ganong pangangailangan. But siguro, lalo na presently na our situation, ay talagang hirap. Talagang mahirap ngayon. At sa amin, mayroon ding na-encounter ko rin yan na sinasabi nga bakit patuloy pa rin tayong nagbibigay ng tithing sa kabila ng pandemya. Wala na raw silang trabaho. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, brother, hindi naman po kayo pinupursige na magbigay kayo. Kung ano lang ang maibigay ninyo, ano lang maiabot ninyo, ay siguro alam naman ng Diyos yan. Masigit niyang naunawaan yan. At least nagbigay ka. Ika nga, ito nga yung isang pulubi. Na isang biyuda. Sinti mo. Yun nga, wala na talaga kasi pulubi nga eh. Kumbaga sana yung kinikita niya eh. Na mamalimos na lamang siya pero nagbigay pa rin siya at siya higit ng pinagpapala ng ating Panginoon. So yun yung pinaliwanag ko sa kanila eh. Hindi naman kayo pinipursige na magbigay ng malaki o anuman. Magbigay kayo kung anong mayroon kayo. Pero kung wala kayong maibigay, sabihin niyo, bro, sorry. Sa sunod na lang siguro kasi talagang wala ako ngayon. Naintindihan yan. Naintindihan ng Diyos yan. Siyempre, kahit papaano, naintindihan nila yan. Pero much better, kahit na maliit ang ibibigay mo, mas lalong natutuwa ang Panginoon kasi binibigay mo, kahit kalit-liitan mo na yung kinikita mo sa araw na yan. So yun lang po. Sana naunawaan po nila. Yan po. Sabi Alex, may nagte-text dito. Sabi niya, money per se is not bad. Bakit po? Money per se is not bad. Bakit po? Yes. Hindi naman po masamang maging mayaman. Wala naman pong nagsabi na huwag kayong magpakayaman. Provided na huwag mo silang mahalin. Kasi pag minamahal mo yung kayamanan mo, yun ang nadadala ka sa tukso, nadadala ka na, natitisod ka na. Maging mayaman ka, hindi masama. Huwag mo lang pakamamahalin yung kayamanan mo. At nakahanda kang ibibigay, iabot sa Panginoon. Huwag mong itago doon sa baul yung kayamanan mo. Dahil kung hindi ka marunong magbigay, baka yun pa ang dahilan na magpapahamak sa inyo. So, hindi masamang maging mayaman. Huwag mo lang mahalin yung kayamanan niyan. Mahalin mo pa rin ang Panginoon kasi sa Kanya nang gagaling yan. 'Di ba? Mayroong i-share ko na lang ito sa inyo. Yung siyang mayaman. At nandiyan sa Kanya ang blessing, bliss na bliss talaga siya. Yung ani niya at sobrang sobra. At sabi niya, wala na akong mapaglagyan. Puno na yung isa kong kamalig. Ang ganito lang gagawin ko, magpagawa ulit ako ng isang kamalig. At doon ko isiksik ang aking kayamanan. Itatago niya, nakatago lang sa kamalig eh. Pero maging masaya na ako. Ang gagawin ko, parelax-relax lang ako, paisi-isi na lang ako, patawa-tawa, kakain at magpakasaya. Anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Hangal ka. Mamayang gabi, kunin ko na ang buhay mo. Papaano nga yung kayamanan mo? Sana po nasagot ko. Meron pa po. Mula sa North A5D. Sabi po, gandang gabi po sa lahat. Tanong ko lang po, kasalanan po bang tumulong sa taong walang sikap sa buhay? Ang ganda naman ng tanong na yan. Sabi ko nga kanina, na-share ko rin yung panayam ko nito. Wala siyang sikap sa buhay, pero tinutulungan mo. Ito na siya nasabi ko, ang faith na walang gawa ay patay. Hindi po ba? Hindi lang kung ikaw lalo na sa atin sa community natin, sabi nga ang pagbigay mo ay hindi ka maliligtas ka ba noon dahil sa panampalataya mo? Sabihin mo bigyan mo sila pero wala ka namang sabihin mo kapatid magpakabusog ka
at magsuot ka na yung shower pero wala ka namang binigay. So ito din man yung katanungan na ito na sinasabi, masama ba ang magbigay? Hindi po yan masama. Ayan po ay gusto ng Panginoon. Kaya sabi nga kanina sinabi ko nga kanina, nung siya po ay nauuhaw, binibigyan po siya ng mainom. Nung siya po ay nagugutom, binigyan po siya ng pagkain. So kaya yung mga alagad niya sinasabi, kailan ko kayo nakita na nagugutom at nauuhaw? Kailan ko kayo nakikita na hospital o nagkasakit at dinadalaw namin? Ang sinasabi niya, ang ginagawa ninyong kabutihan sa aking kapatid, nagbibigay kayo. Yun, ako na rin ang binibigyan ninyo. Nandoon yung pagpapala. So yung nagtatanong, brother, magbigay ka na sinasabi mo, hindi po yan kasalanan, hindi po yan masama. Magbigay ka lang ng magbigay. Kahit naman wala naman yung trabaho. Magtrabaho siya, kung hindi siya magtatrabaho, kung nagbigay ka, ang Diyos ang nakakita. At yan, nagantipalahan ka. Tiyak, sigurado ako na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po, sana po nasagot ko. But Alex, for the inspiring talk. Tapos meron pa pong question. Sa Malakay po, sabi magbigay ng 10%. Tapos sa ating community, sinasabi magbigay kung ano ang maluwag sa ating puso. Ibig bang sabihin ninanakawan natin ng Diyos? Hindi naman po natin ninakawan yung Diyos kasi sabi nga magbigay ka kung ano yung mayroon ka. Magbigay ka at nasa sa puso mo. Ibig sabihin yung maliit man yan pero natutuwa ka na nagbibigay ka. Natutuwa kasi yung Diyos eh. Ito yung kasi yung sa Old Testament na sinasabi ko nung panahon ni Moises, panahon ng Panginoon noon, talaga pinipursige tayo ng 10%. At hanggang ngayon, nandun pa rin yung 10%. Pero nung dumating na sa atin si Jesus Christ, hindi na niya sinasabi na obligado ka magbigay ng 10%. Ang sinasabi lang niya, magbigay ka kung ano yung loob mo. At natutuwa ang Diyos kung ikaw ay nagbigay na galing sa puso mo. Ito po, may isang message. No? So, maraming salamat, Brad Alex. Napapanahon ang talk mo dahil maraming mga nangangailangan ng ating sama-samang pagtulong sa mga nasalanta ng 2 bagyo. Yun po, no? Message po from Tito Alex Seremias. Tama po yan. Kasi yun, isi-share ko rin sa inyo. Mayroon tayo talagang kalamidad na nangyari. At dito sa unang kalamidad natin pagpasok ng 2020, nagkaroon ang una pumutok yung Taal. So, yung anak ko ay mayroon din kahit papaano mayroon din tinatawag na dakilang puso at marunong umunawa at marunong siyang magmahal. So, siya yung nag-initiate noon na magkaroon kami ng tulong. So, ginamit ko yung resources ko na yung 2 sakyan ko. Nagdala po kami doon sa Taal. Sa Taal, yung biktima ng Taal, pumunta kami ng Batangas. So, umabot po kami ng gabi. So, makikita mo ba yung binibigyan mo ng mga kabataan na talagang walang-wala talaga, wala rin pagkain, wala na talaga kahit na yung kanilang sinusuot, wala. Pero natutuwa sila pagka yung nakaapila, tapos binibigyan mo. Ito yung buong pagpasalamat natin. Sabi nga, dahil blessed tayo, dahil mayroon tayo at nagbibigay tayo ng tulong. Ito naman yung nasalanta din ng bagyo. Nag-initiate na rin po kami at nagbigay din po ito yung sa amin, sa pamilya ko, yung anak ko especially. Yun, tumulong na rin po at nagbigay. Pero sabi ko nga, hindi pa rin yan sapat dahil halos kalahati ng Luzon o nadadamay o buong Luzon na siguro. So, mayroon tayong Marikina, mayroon tayong San Mateo, mayroon lahat. Mayroon, kumbaga, marami. Sa amin, mayroon din naman kaming na-initiate sa aming organisasyon, yung active at saka retired sa Armed Forces. Mayroon din kaming tinutulong, mayroon kaming binibigay at na ayuda. So, yun yung talk natin ngayon na yung pagbibigay. Lalo na ngayon sa mga nasalanta. So, kailangan ito na yung yaman natin na nandyan ngayon sa baon
ipalabas na po natin yan at ibigay, baka maya pag nakita natin kinuha na ni God yan, wala na yung kayamanan. Okay. Ito naman po mula sa sa Facebook. Ano kaya bro ang dapat na programa ng ating sektor para makabahagi tayo ng ating konting personal na salapi para lumago ang ating tithes at makatulong sa mga biktima ngayon ng pandemic, gutom, nasalanta sa baha at sakit para ang ating binabahagi ay may tuturing na kayamanan sa langit. Ayun, siya yung Nakuha ba, ating bro? nakuha ko yung pero sector ang involved eh. Mukhang wala na ako sa position siguro doon na magsasabi na gano'n. Hinihingi po yung niya, yung opinion, no? Or suggest. Oo, hiningi lang niya kung ang opinion ko, siguro alam naman siguro ng sektor natin yan. Hindi mo natin yan nasasabi pero alam ko si Brad Hermie nagbibigay na rin ng tulong yun doon sa Marikina. So, kung ano yung programa ng sektor na ibaba sa atin, gagawin natin. Suportahan natin ang ating sektor. Yan naman para naman yan sa Panginoon, yung tulong natin. Ito naman po. Paano po naman ang magandang pag-handle sa unlimited na paghingi ng tulong ng iba nating kapwa? Yan. Unlimited. So, lapit siguro. Mukhang yun na nga sinasabi na maririnig na natin sa iba na wala na. Doon na tayo papasok na sabi nga naman doon, nandoon din naman sa Bible na kung gusto mo silang turuan mo silang bigyan mo sila ng pamingwit at turuan mo silang mamingwit. Kasi kung sige ka na lang ng bigay tapos sila naman na parang umaasa na lang sila sa pagbibigay, wala na sinasabi na kumilos ka, tao ka. Sa Diyos ang awa, ngunit sa tao ang gawa. Okay, and na po. Nice talk. We were well informed. Something to contemplate about. Magandang pagnilayan. Ito po. Ito, may question po. Be careful in giving too much. This may not turn out to be a blessing. Pakipaliwanag daw po. Yes, sinabi ko na kanina, in-example ko nga yung ating pagbigay natin ng materials na bagay, blessing na mga materials sa ating pamilya. Kaya ang sinabing pagka sobrang-sobra naman yung ating pagbibigay sa kanila, parang tinutolerate na rin nila, tinutolerate nating magulang na mapupunta sila sa hindi mapariwara. Kasi pag marami ka ng pera, kasama yung kanyang marami siyang allowance, nanonotice natin yan, na minsan nakikita natin yan na magdamag na yung kabataan at kasama yung kanyang barkada. Ang mga magulang may kaya, busy sa pag-attend ng mga works o kay meeting or business. Pero kailangan din ng magulang yung attraction, yung love and affection. Kasi kung walang gabay po yung kabataan natin, bigyan lang natin ng pera, lumakan ng pera, remember na ang pera po ay siya pong nagpapahamak, nagbibigay ng kapahamakan. So baka one of the day na lang nakita na lang natin nagsasabo na o naging addict na siya dahil wala nang maraming pera. So ibig sabihin, be careful sa pag sumusobra naman ang binibigay mo. Para bang binubuhay mo na lamang sila na ito yung pera ko, alis ako, wala na akong dahil may business ako sa Davao, mayroon akong mag-attend ako. So bahala ka na, yung budget mo ito, sobrang-sobra na yan. Siyempre, yung mga barkada, maraming tukso punta tayo sa mga ganito, so parang tinuturuan mo na yung pamilya mo, yung anak mo, ng kalayawan. So kailangan pa rin natin yung gabi. Sabi po ng ating sector head, si Brother Rafi, thank you, Brother Alex, for your inspiring talk. God bless. Salamat din po, Brother Rafi. Thank you so much. God bless din po. Ayun po. May question po.
meron sa mga ibang sekta na talagang itinuturo nila sa kanilang mga members magbigay ng 10% sa kanilang kita at ito naman ay para magamit sa gawain. Bakit sa atin, kusang loob lamang at kung ano ang magaan sa kalooban? Kaya nga sabi ko nga, kung i-adapt natin po yung Malakaya 3Gs, nandoon po yun eh. Dinirect po tayo kinukuman. Kaya ginagamit po ng ibang sekta. Parang mayroon hindi naman tayo nag-isa as Catholic. Mayroon akong nakikita yung dating daan, yung sa ngayon. Ay hindi rin required ni Eli Soriano yung 10%. Kaya nga sa ibang sekta, sa INC, sa ito ngayon yung kay makita natin sa GIL, makita natin may talagang sinasabi nilang 10% pero hindi naman talaga din lahat na magkaroon ng 10%. Pero yun yung sinusunod nila. At ito din yung ito talaga yung isa yung sa Miracle Crusades. Kaya Pastor Rarini Carillo. So yun yung yun talaga ina-adapt nila yung Malakaya 3Gs. Yung dinirect talaga yung ng Panginoon. So sa atin sa Katoliko walang sinabi na ganun. Kaya nga sabi magbigay ka kung ano yung kaloob mo. So ito nga sa tithing natin maraming hindi nga nakatugon lalo na ngayon sa ating boss natin ngayon. Pero supposedly kung magbigay ka naman ng 10%, edi mas better. Sabi po ni Sis Dottie, tithes is different from almsgiving. Totoo naman po. Tithes is different from almsgiving. Pero may question po, masasabi ba nating sige po. Sige bro, go ahead. Sige lang. Masasabi ba nating makalangit ang gawain ang mga nagbibigay ng tulong sa kapwa at simbahan na pinopost sa social media? So ngayon po, di ba, magbibigay pero talagang nasa FB. Oo nga. Pero kung talagang tutusin, kung yung bukal sa kalooban yung pagtulong mo, hindi naman kailangan na ipapaalam pa sa FB yan eh. Sabi nga ng Panginoon, sa Panginoong Hesus ang nagsabi na sa New Testament, kung nagbigay ng kabutihan ang kanan mong kamay, huwag mong ipaalam sa kaliwa. Kaya nga eh, marami talagang kung titingnan natin, isa-isahin natin, ganun nang nangyari ngayon para bang publicity na. Ganun ang mundo ngayon, ganun ang mundo natin ngayon. Ganun tayo ka very weak na. Kaya nandoon na kailangan natin yung taimtim na panalangin. Kasi talagang ang mundong itong ating ginagalawan hindi naman talaga to atin. Temporary lang tayo dito sa mundong ito. Ang atin pong tunay na yung bahay ng Diyos. Yun yung sinasabi natin na buhay na walang hanggan. O nga po. Pero siguro merong iba no na nagiging din source of inspiration po, di ba? Kabukha nung news kagabi. Yung nalimos siya pero yung pinalimusan niya senior pero iba ata nag-post para nakita lang po. Okay po. Brad Flor, Tito Flor. Meron pa po sa FB. So far po, Tito, wala namang wala akong nababasa. Okay, so mukhang nasagot na po lahat ng mga katanungan natin kasi wala na pong nagdadagdag ng questions eh. So kung may mga announcements po Brother Alex, thank you po. Thank you sa napakaganda pong mga kasagutan sa mga questions na ibinato sa atin or binigay sa atin ng ating mga kapatid for tonight, both sa FB at saka dito sa ating Zoom. Salamat bro. Salamat bro. Thank you very much sa ating mga kapatid din na nandito ngayon at
Sa lahat po, God bless sa ating lahat. So bago ko po makalimutan, no, may pinapa-announce lang po si Brother Nestor India na yung GYRT po para sa ating Cops for Christ ay members ay extended hanggang December 4. So yung payment po for our GYRT for Cops for Christ extended po hanggang December 4. Okay, Tito Rick, Brother Rick, baka mayroon po pong ibang announcements. Okay, maraming salamat Brother Vic at maraming salamat Brother Alex. Isang bagsak kay Brother Alex. Yan. So, Salamat bro. Thank you very much. Marami tayong natutunan sa gabing ito mga kapatid about earthly and heavenly treasures. Okay? So yung ating upcoming activity for next week on November 25. Ibigay na lang namin yung detalye. This is about urban gardening teaching. So yung details nito, ipopost na lang natin sa my Mission Core chat group. And then yung next teaching natin will be on November 27, single-mindedness for God. So this is household leaders teaching. So malapit na tayo mga kapatid. Yung last teaching natin will be on December 4 before we will end the year. Okay? So yun lang. I will call on our sector head, Brother Tito Rafi. Hi, good evening po. Hello. Naririnig po ba ako? Yes. Yes po. Yeah. Sige po. Marami pong salamat. Cluster 1, Tito Alfred. Good to see you, Tito Alfred. And marami pong salamat sa nagbigay ng ating panayam ngayon, si Tito Alex. And to all the service team, no, sa si Tito Gary. Truly, napakalinaw at kumbaga, yung panayam ni Tito Alex for all of us is a good reminder for all of us, lalong-lalo na ngayon sa time ng pandemic. Although sinasabi naman natin yung pagbigay natin ng tithes, hindi lang naman sa CFC yan, sa parokya na saan tayo nagsiserve ay kasama din po yan. But ang mahalaga nga po yung kondisyon ng puso natin, no? For those truly na nagbibigay, every time na sila ay nagbibigay, silently parang nagpapasalamat sila sa Diyos sa kabutihan na kanilang natanggap sa Kanya. So as a form of gratefulness, pasasalamat and thanksgiving, kaya sila po nagbibigay. Kaya siguro yun yung mindset na gusto nating baunin sa gabing ito. And we thank the Lord dahil lahat naman pong priorities na yan ay sa Kanya, tayo lang ay Kanyang mga stewards. And at the end of the day, hindi po natin madadala yung material things, no? Bagkus iiwan po natin yan. Kaya we also invest doon sa heavenly treasure. At maganda po yung tanong dito, Tito Resty kanina, kung mayroon tayong financial statement dito to prove our material or earthly wealth, ano naman kaya ang ating maipakita, yung ating heavenly treasure. And siguro, one of those things na pwede nating pagmalaki, yung ating pagtulong, no, sa ating kapwa at sa pagmamahal. Lalong-lalo na tayo na yung kamay, tayo na yung paa at ng ating Panginoon. So again, marami pong salamat sa inyo. And we continue to pray for one another. Yung tanong kanina tungkol doon sa action ng sector, sa pagtulong, nagmo-mobilize po tayo. No, in fact, I honor everyone, especially yung sa SOCDEB, no, na nagtumutulong, na patuloy na nag-a-adapt ng pamilya. And nagpapasalamat tayo dahil hindi po na direct hit yung wala po tayo dito sa North A. Unlike sa
sa Marikina and Antipolo, Cainta area, mga CFC areas doon na lumubog, no? Kaya I think it's a blessing, and we continue to praise the Lord for that blessing na hindi po tayo masyadong binaha dito sa ating area. And we continue to pray for one another. Tulungan niyo po ang bawat isa sa atin na patuloy na magdasal para sa kabutihan at wellness ng bawat isa. So marami pong salamat, Tito Rick, and God bless North A. Maraming salamat, Tito Rafi. Okay. Bago tayo magtapos mga kapatid, i-remind ko lang yung ating mga tithes. Pakibigay lang sa inyong mga leaders yung ating mga tithes. And then on November 30, we are inviting all household leaders up para sa ating member portal appreciation. So November 30 at 8 o'clock, household leaders up para sa member portal appreciation. Ito ay talagang actual training. Mas maganda kung lahat ng ating mga leaders na dadalo on November 30 ay may laptop. Pero kung walang laptop mga kapatid, yung smartphone, mas maganda sana kung meron kasi para ma-appreciate natin. No? We will do it actual. Ang inyong mga cluster PEO coordinators ay talagang masigasig na tuturuan kayo para kung paano kayo mag-input ng inyong mga activities sa inyong mga member portal. Kung kayo ay nag-o-open ng inyong personal member portal, ma-appreciate nyo ngayon kasi very dynamic, no? Maganda na yung prompt ng inyong mga member portal. So talagang ini-enhance yung ng ating mga tech team sa GMC yung ating mga member portal mga kapatid. So November 30, kita-kits tayo mga kapatid. So Cluster 1, maraming salamat sa inyong service. Talagang you are really doing yung OBS. Sana maikwan nyo, maikaskin nyo ito sa mga ibang cluster na they are need ng ganitong technology mga kapatid. Okay, so Brother Vic. Okay, thank you. Thank you po sa lahat na nandito ngayon. Of course, I'm going to call again sila Brother Gary, Sister Weng, and Brother Alfred para sa ating pong closing worship or closing prayer. Brother Gary, Sister Weng, maraming salamat. Talagang walang sawang pagsuporta sa ating music. Maraming salamat kapatid. Okay, so closing na tayo. Okay, mga kapatid, hindi ko na po dadagdagan pa yung talk ni Tito Alex Balante kasi sadyang maliwanag na malinaw pa po sa sikat ng araw. Klarado, kumbaga, no? Kaya mga kapatid, damhin natin muli ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, muli maraming salamat Panginoon sa mga katukan na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong gabi. Truly, Panginoon, na ikaw po ang nanguna sa talk na ito. At Panginoon, salamat sa bawat isa na umattend. Salamat sa bawat isa na nag-participate, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong presensya. Maraming salamat. Lord, sa gabi na ito, amin pong itinataas sa inyo. Ito pong aming narinig na talk na nawa, Panginoon, na ito ay aming magawa. Nawa, Panginoon, ito ay aming ma-accomplish with your help, Panginoon. Lord, amin pong itinataas sa inyo ang mga incoming activities ng Couples for Christ.
na patuloy mo itong pangunahan upang maging successful ito, Panginoon. For your great glory, Panginoon. Lord, ang aming mga elders na patuloy na gumagawa, Panginoon, ng ganitong activity, ng ganitong talk, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Lord, sa aming pagtulog mamaya, pagkalooban mo kami ng maayos, mahimbing na tulog, upang kami ay makaipon ng lakas para po sa aming gagamitan na bukas sama. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming itiatas sa inyo at dinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Kasama ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Tito Lee. Salamat. Pastor Mga kapatid. Alfred. Salamat po. Thank you po. Pwede nyo na po ma-unmute. Thank you very much. Thank you po sa inyong lahat. Bless. Next, thank you. God bless po. Thank you from North A16. Good morning. Sister Jane, Mary. Hi. Hi, hello. Hi, Jo. Hi, guys. Hello. Night po. Evening. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Good night po sa inyong lahat. Bye. Parang hindi ka nang dadagdagan ng edad, Sister Aida. Beautiful pa rin. Si Jo. Hintayin natin sila. Kuya Bobby na talaga. Kawawa naman. Hey, kamusta ka na? Okay, bye. Good night. Louie. Pero kung may trabaho pa. Thank you, Brother Flora. Plus 1, maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat. Salamat. Turesti, thank you. Sa team. Pastor Juan. Oh yes, Tito Flor. Sana nakarating yung message ko. Bye-bye. Okay po, ito po yung ating Zoom. Bye-bye. Okay, ay, Brother Ben. Jo. Yes. Ito Jo, thank you. Very nice. Kahit naglalag ang iyong computer, ang laptop mo, okay, very clear at saka very, yung audio at video. Thank you. Sige. Okay, close ko na po.